Itinuro ng kasulatan ay maraming maling katuruan ang lilitaw maging mula sa mga leader mismo ng iglesia at ang kailangan gawin ng mga mananampalataya ay ikumpara ang mga katuruan ng mga leader ng iglesia sa kasulatan na siyang tanging hindi nagkakamali. Hindi tinuro ng Biblia na hindi nagkakamali ang mga apostol, di ba? Maliban sa mga salita ng Diyos na kanilang isinulat na kabilang sa kanon ng kasulatan sa pagtuturo sa mga leader ng iglesia sa Filipos, binanggit ni Pablo ang tungkol sa pagdating ng mga bulaang guro at sinabihan niya sila na labanan ang kanilang mga kasinungalingan. Di ba? Yung may ang ang paniniwala ninyo is ang Santo Papa ay hindi nagkakamali, pero sinabi dito sa Biblia na o hindi tinuro ng Biblia na hindi nagkakamali ang mga apostol. Mismo nga si Pedro nagkamali at pinagalitan ni San Pablo. Oo, hindi lang, no? Sige. Kung ang Panginoong Hesukristo mismo, ang Panginoong Diyos mismo, manalangin sa iyo, papanalanginan ka niya na hindi ka magkakamali sa pagtuturo, mangyayari o hindi mangyayari? Mangyayari. Kasi, salamat. So, ito ang sinabi ng Panginoong Hesukristo kay San Pedro, no? And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Sa 32 sabi niya, but I have prayed for thee, that thy faith fail not. Mangyayari ba to o hindi? Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, Car back, sauce in hand. Okay. At ang sunod kong tatawagin itong si Sola Gratia Ministries Incorporated. Agay. Brother Eugene. hello po. Good evening sa'yo, bro. Magandang gabi po. Anong sekta ka, bro? Sola Gracia po. Sola Gratia, ano yan? Born again? Baptist, ano yan? Sola Gracia lang. Grace Hindi alone? po sa hindi po sa Protestant, hindi din po Pentecostal. Anong hindi Protestant? Kristiyano din. Christian din. Protestant denomination nga. Hindi po. Ano siya? Katoliko siya? Hindi rin po. Hindi Katoliko, hindi Protestante. Sige na. Sige. So Grace alone, katuroang born again, Grace alone. Apo. Anong tanong mo, Brother Eugene? Ang tanong ko lang is, bakit po si San Pedro ang unang Santo Papa? Okay. Pakisagot, Brother John Ray, bakit daw si Apostol Pedro ang unang Santo Papa? Okay, so welcome dito kapatid, no? At naway ang mga sagot namin ay mapagpulutan mo ng aral, no? At matuto ka sana, no, sa mga sagot namin. Kasi maayos ka naman nagtanong, sasagutin ka rin namin ng maayos. Bakit siya naging unang Santo Papa? Well, una siguro mong malaman, brother, ano bang ibig sabihin ng Papa? No? Papa or Pope simply means father or ama. Okay? So siya ang naging ama ng mananampalataya sa mga Kristiyano na pinili ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So baka hanapin mo kasi saan sa Bible yung Pope. So Pope is bagong termino yan ng
ng papa or ama, no? Because in biblical biblical context tayo, siya ang ama na pinili ng Panginoong Jesucristo na maging ama ng kanyang simbahan, no? Unang ama ng kanyang simbahan. Okay, so ba't ba siya naging papa or ama? Okay, so malino naman kasi dito sa Matthew 16:18 na pinili siya ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so pinaunahan na kita anong ibig sabihin ng papa para hindi mo hanapin sa Bible, ha. Okay, so kung babasahin natin dito sa Matthew 16:18 bro, at sinabi ko naman na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ay hindi masisipaglaban sa kanya. At sa 19, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So sa talatang 19 kapatid, malinaw dyan, no, may significant dyan na dyan natin makukuha ang sagot kung bakit siya ang naging una na papa ng sangbahayan ni Israel, no, o ng ating Panginoong Jesucristo. Susi, ano ba ang significant niyan? Bakit naging, ano ba ang malaking ugnayan niyan sa pagiging ama niya sa pananampalataya? No? Dahil tandaan natin, no, isa sa aaralin natin, yung historical context, no? Tandaan natin na ang Panginoong Jesucristo at ang mga apostol ay mga Hudiyo. So in views of Jewish culture, ano ba ang significant niyan? Yung bibigyan ng susi ang isang tao. So babasahin natin sa Isaias. Kasi ito yung kultura nila no? So tinitingnan natin dito ang kultura ng mga Hudiyo. O ano ba ang significant nun? So tingnan natin sa Isaias para makita natin what is the historical context behind that susi ba or that key. O sa mga Hudiyo na perspective. So ito ang ating mababasa sa 22-21 ng Isaias hanggang 22. At aking susuotan siya ng iyong balabal at patitibayin siya ng iyong pamigkis at ang aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay at siya'y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem. So napakalinaw dito na ang isang taong pinili, no, ay magiging ama, no, magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sangbahayan ni Juda. Sa 19, at ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang sa kanyang balikat at siya'y magbubukas at walang magsasara at siya'y magsasara at walang magbubukas. So, parallel doon sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid, no, na ang taong mapipili ay mayroon siyang kapangyarihan na magsara at magbukas. Kung babasahin natin to sa ibang salin, ang ating mababasa dito, no? Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sangbahayan ni David. So dito natin nakikita na yun palang nabibigyan ng susi, no? In Jewish culture, no? In Jewish culture, itong mga nabibigyan ng susi, kung babalikan natin sa 21, ay magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. So, yan ang historical context bakit si San Pedro ay naging ama ng mga mananampalatayang Kristiyano. No, dahil based on biblical passage, yun talaga ang nagiging kung sabaga naging tungkulin ng isang taong pinili, no, ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga dito sa 21, 17 hanggang 19, si San Pedro ang kinausap ng ating Panginoong Jesucristo na mga laga sa kanyang kawan, kapatid, no? So 21:15, ito ang ating mababasa. Pagkahain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. So 3 beses yan, para hindi na natin mahabaan pa. 3 beses yan binanggit tinanong ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro. 3 beses din yan sinagot ni Pedro. So dyan natin makikita na siya talaga ang naging una sa lahat ng mga apostol na maging ama sa sangbahayan ng ating Panginoong Jesucristo, no? At isa pa dito sa Mateo 10:20.
Mateo, ano ba yun? 12, 21, no? Makikita natin dito na ang una sa lahat ng mga apostol si Pedro. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga karamdaman. Sa 2, ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon, ang tinatawag ding Pedro, siya talagang pinakauna, no? Si Simon, na tinatawag ding Pedro, so siya ang pinakauna talaga sa 12 kapatid, no? So, in context, no, para madali mong maunawaan, bakit siya ang unang naging papa? Dahil siya, sa 12, siya ang binigyan ng susi, at according sa kanilang kultura, yung nabibigyan ng susi, nagiging ama ng mananampalataya. Kaya, sa Christian era na, no, in same manner, hindi naman kasi nagbabago tawag dito, ang kalooban ng Diyos. Wala namang pagbabago yan, ayon ni Santiago. Kaya, nung binigyan ng susi si San Pedro, nangangahulugan yun na siya ang pinili na maging ama, no, sa iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Na yun naman ay malinaw na binanggit ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 16, 18 at saka 19. Sana naunawaan mo yung sagot natin, kapatid. Okay, brother, Sandali lang. in shortcut, bro, Eugene, kaya siya Santo Papa kasi siya ang Bishop of Rome. Maaari po bang mag-share? Ha? Maaari po bang mag-share patungkol sa artikulo na yan or sa Mag-share ka? Papa po? Mag-share ka ng ano? About sa question na yan. About na sa question ko. Sabihin mo na lang, bro, dahil Sige. ikaw naman tatanungin namin pag nag-share ka. Sige. Sige, sabihin mo na lang. Base sa ingay ha. Base kasi dito sa Mateo 16:18 na binasa kanina, binanggit. Pinaniniwalaan ninyo sa Katoliko ng unang papa kung kanino itinayo ng Diyos ang kanyang iglesia. Ito, di ba, ito ang basihan nyo bakit naging Santo Papa si Pedro. Dahil sa posisyong ito, may kapamahalaan siya sa ibang mga apostol. Itinuturo ng simbahan ng Katoliko na ilang panahon pagkatapos ng pangyayaring natala sa Aklat ng Gawa, si Apostol Pedro ang naging unang obispo sa Roma at binaglaon ang obispo sa Roma ay tinanggap ng unang iglesia na may kapamahalaan sa lahat ng iglesia. Itinuturo nila na ipinasa ng Diyos ang autoridad ni Pedro sa mga sumusunod sa kanya na naging obispo sa Roma. Ang katurang ito na ipinasa ng Diyos ang autoridad ni Pedro, ang kanyang mga kahalili ay tinatawag na pagsasali ng pagka-apostol para may basehan kayo na may susunod sa pwesto ni Pedro. Tinitindigan din ng simbahang Katoliko na si Pedro ang kanyang mga kahaliling apostol ay hindi nagkakamali kung nagtuturo sila ayon sa kanilang posisyon bilang mga papa. Ang tawag sa hindi pagkakamali ito ay ex cathedra. Itinuturo ng simbahang Katoliko na dahil hindi maaaring magkamali ang papa, siya ay hindi nagkakamali gabay ng simbahan sa lahat ng katuruan. Inaangkin ng simbahang Katoliko na kaya nitong tuntunin ang linya ng papa mula kay Pedro at yun na yun, para masalin ang kapangyarihan ni Pedro ang kanyang pagiging papa at ginamit ang argumentong ito upang patunayan na ang simbahang Katoliko ang tunay na iglesia dahil ayon sa kanilang interpretasyon sa Mateo 16:18, itinayo ni Kristo Nawala, Berjendo? Nawala siya. Ano yun, nagtatanong, parang naglilitanya na yata. Nag-share siya ng kanyang idea. Dahil nag-share siya ng kanyang idea, siya ang babanatan ng tanong ngayon. Siya nawala. Bakit nawala? Kaya nga, Hello? Sayang, dahil siya ang nag-share, tatanungin talaga siya. Bakit nawala? Hindi tayo magtatanong sa kanya, siya tatanungin, nag-share eh. Kaso nawala Eugene, ano nangyari sa'yo dyan? Baka nawala ang nawala. Hina signal.
Na signal siguro. Hintayin ko na lang na baka bumalik. Sayang, umabot pa siya infallibility of the Pope. Kaya So nga. hope makabalik siya. Ipatuloy natin ang kaniyang pag-share dahil siya ang tatanungin natin. Tanungin natin. So, sana bumalik ka na. Ayun, bumalik na. Okay. As to unmute? Bro? Unmute ka, bro. Unmute ka, unmute. Lolo, rinig ako. Oh, kumusta signal dyan? Malakas ba o mahina? Malakas naman po na wala lang ako. Oh, sige, Wala. continue. Huwag masyadong mahaba ha dahil ikaw ang tatanungin ngayon. Sinasalaysay ko lang, nilalahad ko lang muna para masubaybayan natin yung ibig kong sabihin. Ngunit habang si Pedro, patuloy ko Sige, go. ngunit habang si Pedro ang sentro sa pagkalat ng Ebanghelyo, ang kahulugan sa likod ng Mateo 16:18 na ito 19, kung titingnan sa tamang konteksto ang katuruan ng kasulatan, hindi nito kailanman itinuturo na may mataas na kapamalaan si Pedro sa ibang mga apostol o sa ibang mga iglesia. Tingnan din ang gawa. So, binigay ko na yung mga verses kung saan nagpapatunay na hindi si Pedro ang Santo Papa. Hindi rin itinuro sa kasulatan na ang obispo ng Roma o sinumang obispo ang kailangang maging tagapamahala ng iglesia. Hindi rin tinala sa kasulatan na nakarating si Pedro sa Roma. Sa halip, may isa lamang banggit sa kasulatan na sumulat si Pedro mula sa Babylonia, isang pangalan ng lugar na minsan ay ginagawang taguri sa Roma. Mula sa nag-iisang talatang ito at makasaysayang paglawak ng impluensya ng obispo ng Roma, nanggaling ang katuruan ng pagiging pangunahin ng obispo ng Roma. Gayunman, ipinakita sa kasulatan na ang autoridad ay hindi lamang kay Pedro kundi para sa lahat ng apostol. Na magbabasa mo ito sa Efeso. Malapit na po. At ang karapatan ng pagkakalag at pagtatay na idinikit kay Pedro ay pinaghatian din ng mga lokal na iglesia, hindi lamang ng mga taga-panguna ng iglesia. Ngayon din, hindi nakikita saan man sa kasulatan na upang maingatan ang iglesia sa pagkakamali, kailangan ipasa ng mga apostol ang kanilang autoridad sa kanilang mga kahalili. Ang pagsasali ng pagka-apostol ay pinilit na pinalabas sa mga talata na ginagamit ng mga Romano Katoliko upang suportahan ang doktrinang ito. 2 Timoteo 2, chapter 2, verse 2. Diba ito yung, ano yung sinabi doon sa 2 Timoteo? Yun, sandali, dahil naka-phone lang ako, di ako basta-basta maka-open ng Bible. Tingnan po sa Biblia ng book ng 2 Timothy po. Yung sinabi doon. Anong ako talata? 2 Timothy 2 Timothy 2 verse 2. 2:2. Apo. So ano pinatutunayan, sinabi ba dito na hindi si Pedro ang unang Santo Papa? Basahin natin. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Yan yung basihan nyo kung bakit si Pedro ang Santo Papa para maisalin. Diba? Yan, bro. Bro, magtanong ka muna sa amin, bro, ano paniniwala namin bago ka mag-conclude na yan na paniniwala namin. Yan ang tama mo, yan ang dapat mong gawin. Before ka mag-conclude, yan sabi mo ngayon na yan ang pinagbabatayan namin. Magtanong ka muna kung yan nga ba talaga pinagbabatayan namin. Dahil kung hindi, mali yung binabasa mo. Isa lang. Meron pa. Siya nagpahayag, siya ang tatanungin ngayon. Yes. So, bro, ilang minuto ba ka matatapos dyan? Kasi ikaw naman tatanungin ngayon dahil nag-share ka. Sandali. Ang itinuro ng kasulatan, tapusin ko yung artikulo na sinulat ko. Ang tinuturo ng Ikaw kasulatan. nagsulat niyan? Yan. Kaya pala. Sige, go. Ang itinuro ng kasulatan ay maraming maling katuruan ang lilitaw maging mula sa mga leader mismo ng iglesia at ang kailangan gawin ng mga mananampalataya ay
ikumpara ang mga katuruan ng mga leader ng iglesia sa kasulatan na siyang tanging hindi nagkakamali. Hindi tinuro ng Biblia na hindi nagkakamali ang mga apostol, di ba? Maliban sa mga salita ng Diyos na kanilang isinulat na kabilang sa kanon ng kasulatan sa pagtuturo sa mga leader ng iglesia sa Filipos. Binanggit ni Pablo ang tungkol sa pagdating ng mga bulaang guro at sinabihan niya sila na labanan ang kanilang mga kasinungalingan. Di ba? Yung may ang ang paniniwala ninyo is ang Santo Papa ay hindi nagkakamali, pero sinabi dito sa Biblia na o hindi tinuro ng Biblia na hindi nagkakamali ang mga apostol. Mismo nga si Pedro nagkamali at pinagalitan ni San Pablo. Mali, So- mali yung sinasabi mo, mali yan, yan turo namin. Bakit gano'n ang sabi ng Hindi yan ang turo. bakit yun ang iyong turo sa simbahan na hindi nagkakamali ang Santo Papa? Ang ibig sabihin sa amin dyan, pag silang nagturo, walang mali sa kanilang turo. Yun sa amin. Hmm. Pero sa personal, Yun ang ibig sabihin. halimbawa, nakapagmura, mali yun. Pero hindi na tinutukoy sa amin eh. Bro Jed, may tanong muna ako sa kanya, bro. Isa. Wait lang. Wait lang, Brother John Ray. Sige. Ano bro, ready ka na patanong? Sige po. Ready ka na? O sige, sino mauna? Brother John Ray o Brother Wendell? Ako muna, bro. Sige, ikaw muna. Sige, go. Confirmation ko lang muna sa kanya, bro, kasi parang tinouch niya kasi ang infallibility. Yung tanong na niya ganun about sa pagiging papa ni Pedro, no? So, sige, infallibility. So, may tanong ako sa iyo, bro. Sakaling ang Panginoong Jesucristo ang manalangin sa iyo na hindi ka hindi ka magkamali sa pagtuturo, mangyayari ba yung panalangin ng Panginoong Jesucristo sa iyo o hindi? Yan. Sagutin mo, bro. Ano nga ulit yun? Okay, ibalik ko yung pagtatanong. Sige. Sakaling ang Panginoong Jesucristo mismo ang manalangin sa iyo na ipapanalangin niya sa kanyang ama na gabayan ka at hindi ka maaring magkamali sa pagtuturo, mangyayari ba yun o hindi? Yan. Mangyayari, Ang Kahit panalangin ng Panginoong Jesucristo mangyayari na hindi ka magkamali sa... oo, mangyayari. Okay, salamat. Nangyari no? na, Brother John Ray. Okay, so mangyayari, clarify ko lang, mangyayari ang panalangin ng Panginoong Jesucristo sa taong ipapanalangin niya na hindi magkakamali sa pagtuturo, okay? So ito ang sinabi ng Panginoong Jesucristo kay San Pedro, no? And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Sa 32 sabi niya, but I have prayed for thee, that thy faith fail not. Mangyayari ba to o hindi? Yan. Oh. Kapatid? Mangyayari ba yun, bro? Lolo. Choppy bigla. Hindi ko maintindihan yung tanong. Okay. Di, tinanong na kita kanina. Okay, ulitin ko. Simplified ko. Sige. Tinouch mo kasi ang infallibility of the Pope, meaning to say, hindi magkakamali sa aral, kapatid, hindi sa sa kanilang personal na mga baka hindi mo naunawan what is infallibility. So ipapaunawa ko lang sa iyo. It talks about faith and morals. Faith and morals, hindi sa kanilang personal na pagkatao, kapatid, no? Nagkakamali rin sila bilang tao pero hindi sa aral at sa pananampalataya, no? Faith and morals, doon sila hindi nagkakamali. So, since inano mo kasi yung infallibility of the Pope, no? Tinouch mo siya. So, tinanong kita kaganina. So, ulitin ko na lang yung tanong para ma-recap sa isip mo. Kapag ang Panginoong Jesucristo manalangin sa isang tao, Panginoong Jesucristo mismo na hindi siya magkakamali sa pagtuturo, mangyayari o hindi mangyayari? Ang sabi niya, Brother John Ray, mangyayari. Magkakamali pa rin. So, ang Mangyayari. Ganito kasi yun. Ang tao, kahit anong gawin niya, ay, hindi kapatid. Wait. Ang tanong ko, ang bigyan mo ng pansin, huwag yung paliwanag mo, no? Oo, hindi lang, no? sige. Kung ang Panginoong Jesucristo mismo, ang Panginoong Diyos mismo, manalangin sa iyo, papanalangin kanya
na hindi ka magkakamali sa pagtuturo? Mangyayari o hindi mangyayari? Mangyayari. Kasi, Salamat. Kasi mismo mangyari, so, nagsabi. kapag ang Panginoong Kristo ang manalangin sa'yo, hindi talaga mangyayari na magkamali siya. Okay, so babasa pa yun ng talata, no? So ito ito ang kanyang sinabi kay Apostol na Pedro. Pero yung basehan, Wait mo na kapatid, wait mo na kapatid, tanong no? mo is, Babasahin mo, wala naman, mababasa wala. mo na ako, then tingnan wala natin. naman sa Biblia, yung tanong mo is, yung yung sinabi mo na about sa pagturo, is klaro na nakasaad na sa Biblia. Lahat ng mga tinuro ng Diyos, nandito na sa Biblia. Kaya di makinig mo. Hindi tumutungkol to sa pagiging infallibility ni Panginoon ni San Pedro eh. Okay, so ito ang sinabi ng Panginoong Kristo, no? And the Lord said to Simon. So Simon, wala namang iba, si Pedro yan. Behold, Satan hath desired to have you. So si Satan nagaano rin na makuha niya si Pedro, no? That he may sift you as wheat, no? And then pero ang sinabi natin Panginoong Kristo kay Pedro sa 32, but I have prayed for thee. Ipinapanalangin kita that thy faith fail not, na hindi magkakamali ang iyong pananampalataya. Mangyayari yan kay Pedro o hindi? Ang Panginoong Kristo mismo ang nagpanalangin sa kanya. Okay, sagot brother, mangyayari tayo na hindi magkakamali si Pedro o hindi mangyayari yon? Tricky kasi yung tanong mo kasi ang tao nagkakamali ba? Siyempre Wait lang player muna, Brother Eugene. Wait lang muna, Brother no. Eugene. Ang binasa ni Brother John Ray, sinabi ni Kristo, ipapanalangin kita Yung question mo kasi is that your faith, ang pananampalataya mo, fail not, hindi magkakamali. sandali, i-establish muna natin yung turo ng Biblia. Establish muna natin. O sige, Brother John Ray, sige, ako na lang maglalagay ng verse. Sige. Ako na lang maglalagay ng verse para makita niya pag nagsalita ako, Okay. Ito yung ginamit ni Brother John Ray, no? Sa King James Version, Luke, Luke 22, verse 32. 32. O 32. Ito yung binasa ni Brother John Ray. Tinan mo bro ha? But I have prayed for thee. Sabi ni Kristo, pinapanalangin niya si Simon Pedro. That your faith fail not. Nanalangin si Kristo na ang pananampalataya ni Pedro hindi magkakamali. Tanong ni Brother John Ray, mangyayari ba Sige. ang panalangin na hindi magkakamali si Pedro? So, anong context dyan? Bakit anong pangyayari dyan? Bakit sinabi ito ni Sinabi Kristo? yan. Sige, brother, wait lang ha. Actually, ang role mo ngayon, ikaw yung sumagot kasi ikaw nag-share. Oo. Pero- Tsaka, Bro Jando, ang gusto ko lang ipaano sa kanya kasi na sinagot na niya kaganina na kapag ang Panginoong Kristo ang manalangin sa tao, matutupad. Tutupad mangyayari. Mangyayari. So, ang Tapos ganito. follow-up question ngayon sa iyo, Brother Eugene, mangyayari ba ito dahil si Kristo nanalangin na ang pananampalataya ni Pedro ay hindi magkakamali? Mangyayari ba ito o hindi mangyayari? Tsaka ko muna sasagot yung tanong mo. Teka muna Pag bro. na-explain ko yung na-explain ko sa iyo bakit nasabi to ni Kristo itong passage yan sa Bible. Sige. Bakit sinabi ni Kristo na nanalangin siya para kay Simon para hindi siya magkamali? Sige, ikaw ang paliwanag. Titingnan ko sa Bible. Sige, tingnan mo. Sagutin mo yan ha. Bakit sinabi ni Kristo na nanalangin siya para kay Simon para hindi Sa to na yun? 8, di ba? Lucas 22:32. 22-32. 30. Di ba? Ang context dito is gi-prophesy na ni Lord na si Peter, because din niya, Simon, behold. Di ba 32 yun? Simon, behold. Ang context kasi dito is, before si Pedro, before niya i-deny si Lord 3 times, di ba? 3 times.
Ito yung context dito eh. Simon, 31. Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. 32. But I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, turn again, sabi dito, bantayan yung word, turn again. Ibig sabihin, nagkamali siya before siya na-turn again. This is a prophecy. Prophecy na ni Lord. Hindi pa nangyari dito. Hindi pa nangyari. Yan ang tanong ni Brother Junre. No. Yan ang tanong ni Brother Junre. May piglas pa eh. Ang tanong ni Brother Junre sa'yo, nangyari ba? Hindi akin, ang word na to, hindi akin. Mismo, nanggaling sa Luke na ginamit mo. Wait lang Sa bro. Luke mismo yan. Ang tanong ni Brother Junre, nalangin si Kristo para kay Simon Pedro na hindi magkamali ang kanyang pananampalataya. Mangyayari ba yon o hindi mangyayari? Yun ang tanong. Klaro sa verses, klaro na. Anong klaro? Magkakamali talaga si Peter. Magkakamali na Brother Junre, so hindi matutupad ang panalangin. Okay, so walang silbi pala ang panalangin ng Panginoon. Pero ang blessing ni Lord, kapatid. ganito ang grace, ganito ang So, grasya. ibig mong sabihin, Kahit mali nagkamali yung... si Peter, Bro, matanong mo na patuloy ako. pa rin niya ang blessing kay Lord, kay Peter. So, ibig mong Diba? sabihin, mali yung sinabi mo kaganina na kapag ang Panginoon ang mananalangin sa iyo, matutupad talaga. So, mali yung sinabi mo. Hindi din. O di, matutupad yung sinabi niya kay Pedro na hindi magkakamali si Pedro sa kanyang pananampalataya. Sinabi ko, oo, mangyayari. Pero mangyayari. base dito, Ano ba talaga mangyayari? Hindi mangyayari. Nalilito na ako. sinagot ko na, oo, mangyayari. Klaro. So wala nang reason. But So before, bro, wait, wala nang before reason na si Pedro magkakamali pa sa kanyang pananampalataya. No, Kasi pinanalangin na siya eh. Let me explain. But before na nangyari yung blessing na sinabi ng Panginoon, nagkamali muna si Pedro. Tininan niya mismo ang Diyos. Personal sin man yun, bro. Kaya nga sinabi ko sa iyo kaganina, ang infallibility So, the is grace about here- faith and morals. No. Wag kang Hindi ito about sa infallibility o dito about Brother sa Junre, wait lang Brother Junre ha. pagkasanto papa ni Pedro. Brother Eugene. Klaro. Brother Yes. Eugene, wait lang. Ang binasa natin kanina, ang pananampalataya niya hindi magkakamali. Yun ang binasa natin kanina. I Idadala challenge, ni Kristo si Pedro para hindi magkamali ang kanyang pananampalataya. Ang those who listen now, please open your Bible para maklaro ninyo na hindi ako basta-basta nagsasabi ng hindi lang ako nag-speculate. Bro, napakalinaw ng tanong ni Brother John sa'yo. Napakalinaw ha. Nire-review ko pa para maunawaan mo. Ikaw yata ang dapat magbukas ng isip ngayon. Ang tanong ko Brother John ganito. Sinagot ko na po yung tanong kanina. So, dahil si Kristo ang nanalangin na hindi magkakamali ang pananampalataya ni Pedro, mangyayari ba yon o hindi mangyayari? Ulit lang tayo. Di ba Sagutin mo sinabi ko, oo, mangyayari yun. Mangyayari ba? Tapos, before nangyari yun, nagkamali si Pedro, di ba? Dininan niya ang Diyos eh. Hindi naman, 3 times pa nga. hindi naman aral sa nagkamali si Pedro eh. No. Hindi naman aral eh. Dapat bumalik tayo So, sa ibig Biblia. sabihin, Ano bro, sinabi doon? Bro, ibig sabihin, ipinipilit mo ngayon na yung panalangin ni Panginoon Jesucristo kay Pedro hindi naganap. Naganap na nga eh. O, ba't mo ipipilit na nagkamali si Pedro kung naganap yun? But this is not about the authority of Peter. No, it's not about the authority. The matter here is the infallibility. Bro. Before you before you give tawag dito itong sa aral namin critic. Aralin mo muna ano ba ang infallibility, ano ba ang authority. Wag mong ipaghalo kasi hindi man yan pagkain sa India na minimekos-mekos. Wala naman po akong hinahalo. At iba rin yung personal. Kaya nga inilahat ko muna yung una. Kaya nga binasa ko muna yung kanina. Inilahat ko muna before ako mag-explain. Iba rin yung personal sin, no? Iba yung infallibility. Tanong ko lang kay Bro Eugene kung pastor ba siya, yun lang, isa lang. Pastor ka ba dyan, bro? O ordinaryong ka lang po na miyembro? Hindi po.
Hindi ako pastor. Pastor, di na-remember na siya. So, Hindi na remember. Brother Eugene, bago tayo magpunta sa next Student question. pa po ako, student pa. Brother Eugene, bago tayo magpunta sa next question, ipinaalala ni Brother Angel Santos sa iyo na sa katuroang Katoliko, iba ang personal sin, iba ang infallibility. Correct. Sa katuroang Katoliko, With due respect po, wala po akong hindi ko po kayo yung ano pa tawag nito? ano? Hindi ko po kayo dinadaw. Ang akin lang is itong passes na ito is about lang po sa Yes bro, hindi po yes bro. about sa authority ni Peter as Pope. Yes bro, pinapaliwanag lang ni Brother Angel na batay sa katuroang Katoliko, iba ang personal sin, iba ang infallibility. Iba ang personal sin, iba. Halimbawa, Santo Papa ako, di ba? Santo Papa ako. Pag ako nagturo, yung turo ko walang mali doon. Galing kay Kristo yun. O, walang mali sa ituturo ko. Pero kung ako mismo bumulakbol, nagkamali ako Yun nga. bilang tao, pero hindi ako nagkamali bilang papa. Correct. Yun ang katuruan ng Katoliko. So, Brother Yun nga. Eugene, Brother John Ray, Hindi meron nga. ka question? Wala nga mali sa inyo. Wala. Yun lang naman ang Pero- question ko sa kanya, Bro Jando. Si Bro Wendell, pero- baka may question si Bro Wendell. Ang tanong, May tanong ako. from the Bible ba to? Bro, Bible bro, ay, binasa nga natin no, 22:32. Binasa Pero- na nga. Brother Jando, may Pero tanong yung ako. sige. Sige, Brother Wendell, ikaw naman ang tanong, Brother Wendell. Okay, unang tanong ko, kapatid, ano ang pagkakaiba sa infallibility at sa indefectibility? Ayun. Okay, sagot, Brother Eugene. Ano ang pagkakaiba ng infallibility I sa don't know. indefectibility? Di ko po alam. Kasi, Hindi niya alam, Brother Wendell. Sige. Yun ang Okay. mahirap. Palitan ko. Ito ang sunod. Sinabi mo kanina na hindi si San Pedro ang unang papa ng simbahang Katoliko. Nang ipinahayag mo na hindi si San Pedro ang unang papa ng simbahang Katoliko, ibig po ba sabihin alam mo ang katotohanan? opo, based po sa Bible na binasa ko dito. Very good. Follow-up question. Nang sinabi mo na hindi si San Pedro ang unang papa at inamin mo ngayon na alam mo ang katotohanan base sa Bible na binasa mo. Tanong, kung hindi si San Pedro ang unang papa ng simbahang Katoliko, sino ang unang papa ng simbahang Katoliko kung hindi si San Pedro? Simbahang Katoliko. Yes. Yun ang tanong ni Brother Wendell. Kasi kumontra ka na si San Pedro ang unang Santo Papa. Dahil kumontra ka, ibigay mo ang pangalan ng tamang sagot kung sino ang unang Santo Papa na hindi si Pedro. Ganito, kung hindi si Pedro, so ibig sabihin, walang Santo Papa. Kung Teka wala si Pedro. Bro, teka muna ha. Walang lokohan ha, walang lokohan. Huwag mo sabihin walang Santo Papa kasi may Santo Papa tayo ngayon. May Pope John Paul II, Pope Benedict XVI, Pope May Santo Francis. Papa. Ipaalala mo sa kanya, ngayon Bro because Jando, na umabot mayroong- na sa 266 ang Papa. So, mayroon talaga ng una. May Sige, Santo bro. Papa, pero Bro, ang tanong ni Brother that was Wendell. established by human. Bro, ang tanong ni Human authority. Brother Eugene, makinig ka muna. Ang tanong ni Brother Wendell napakalinaw. Binibigyan ka ng pagkakataon na ibigay ang sagot sa tingin mo ay tama. Kasi meron kaming Pope John Paul II, meron kaming Pope Benedict XVI, meron kaming Pope Francis, meron kaming mga Santo Papa. Ang tanong ni Brother Wendell, sino ang unang Santo Papa kung hindi pala si Apostol Pedro? Hindi ko alam. Dahil Hindi alam ko mo ang katotohanan, ibigay mo ang pangalan ng unang Santo Papa ng Iglesia Katolika. Hindi ko alam. Follow-up, Brother Jando. Hindi niya alam, Brother Wendell. Hindi, yung tanong mo is Santo Papa. Follow-up. Santo Papa. Follow-up na tanong. Naalala mo ba yung preliminary question ko kanina na sinabi ko?
Sa pagsabi mo na pagtutol mo na si San Pedro ay hindi unang papa, alam mo ba ang katotohanan? Sabi mo, alam mo. Ngayon, follow-up question ko. Dahil tinutulan mo na si San Pedro ang unang papa, ibig sabihin, merong unang papa na hindi sa San Pedro. Kaya ang tanong ko, sino ang unang papa ng simbahang Katoliko kung hindi si San Pedro? Ngayon, sabi mo, hindi mo alam. Alin ang totoo? Yung una mong sagot na alam mo ang katotohanan o ngayong sagot mo, hindi mo alam? Wala naman, sinabi ko, hindi ko alam kasi wala naman talagang Santo Papa dapat. Diba? Wait lang ha, Brother Walang Eugene. maingay dito. Brother Eugene, hindi tinatanong ni Brother Wendell kung meron na bang papa sa panahon na yan o wala bang papa sa panahon na yan. Ang tanong ni Brother Wendell, sino ang unang Santo Papa? Ibigay mo ang pangalan. May ibibigay ba ako kung sino kung alam ko? Siyempre, kasi kumontra ka eh. Kasi bro, eto ha, kumontra ka Yes, sa... unang-una naman talaga, walang Santo Papa na dapat. Hindi nga tanong, bro Eugene, hindi tanong Paano ni ko ibibigay? Kung wala naman talagang Santo Papa, paano ko ibibigay yung pangalan? Brother Eugene, makinig kang Yung tanong mo is, sinong unang Santo Papa? Brother Eugene, makinig kang mabuti ha. Makinig kang mabuti. Hindi tinatanong ni Brother Wendell kung meron na bang Santo Ikot-ikot mo lang yung Papa. tanong eh. Makinig ka. Makinig ka muna. Oo, makinig ako. Ulitin ko ha. I-refresh ko para maunawaan mo yung tanong. Brajendo. Ganito na lang. Brajendo, palitan ko na lang ang tanong, Brajendo. Okay, palitan mo na lang. Okay. Ginamit mo kanina ang Mateo 16:18 na sabi mo na itong talata na ito ang pinagbatayan ng simbahang Katoliko upang patunayan na ang Katoliko ay iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. At si San Pedro ang unang papa. So, therefore, tinututulan mo na si San Pedro ang unang papa, tinututulan mo na ang Iglesia Katolika ay tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Tanong, kung ang simbahang Katoliko ay hindi tatag ng ating Panginoon Jesucristo, sino ang nagtatag nito? Yan. Yan ang tanong ni Wendell sa akin nung Sabadista pa ako. Okay. Sige. Brother Eugene, pakisagot. Kung hindi si Kristo, ang founder ng Iglesia Katolika, sino? Kung hindi si Kristo, klaro na kung balikan natin ng history, is ang original Roman Catholic, dalawa eh. Original Catholics, dalawa kasi yun. Di ba? Alam niyo eh. Roman Catholic, pero marami ang hindi nakakaalam tungkol sa mga Greek Catholics, which is Bro, hindi yan ang tanong. hindi nakila. No. Balikan ko muna para in-establish ko muna yung sagot ko. Sige, establish mo. Huwag masyadong mahaba kasi hindi yan ang tanong eh. Ang tanong pangalan ng ibigay mong sagot. Kasi nga yung mga Catholics is original talaga is meron talagang Catholics. Meron talagang Catholics. Sino ang founder nun? Tapos dalawa yun. Yung founder ay hindi ko alam. Basta yung specific founder, pero ang alam ko is sila mismo nanggaling yun ito sa mga apostoles. Pero hindi si Pedro ha. Kahit nga si Pedro hindi nakarating doon sa Roma. Brajendo, follow up lang ako, Brajendo. Brother Wendell, hindi siya sumagot kung sino ang founder. Sige, follow up lang ako dahil sinundan ko yung sagot niya. No, nag-overtime na tayo, so ito lang konting follow up ko. Pero sabi mo kapatid, wala akong sabi mo kapatid, batay sa history. Dalawa ang Roman Catholic at yung Eastern binanggit mo, pero di mo tinukoy sinong founder. So, nang binanggit mo batay sa history, tanong ko, binanggit mo ang history. Sa Gloriar Encyclopedia Volume 5, page 106, sa World History by Gregorio Zaide, page 123,
Alam mo ba sa kasaysayan sino ang founder ng simbahang Katoliko? Ito this is based na ito sa ito isa sagot ko is ito dapat ang nararapat. Dahil kung hindi mo talaga alam, dahil nakikinig ngayon ang Panginoon sa atin, sasabihin ko, hindi ko alam. Sige, hindi niya alam, Brother Wendell. Maglabas ba ako ng Okay. ebidensya o hindi? Alam Brother Wendell, malabas ako ng ebidensya o hindi? Sige, ilatag mo muna. Iyon na lang ang wakas kong tanong. O sige, ito yung ebidensya. Ayan, Grollier's Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. History ito, ha? Sabi, Catholic Church, from Greek Catholicos, Universal, General, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. O yan, Brother Wendell, binasa ko ng ebidensya. Anong tanong mo? Yan lang, Brad. Overtime na tayo. Pabalikin na lang natin Sige. siya sa susunod. Sige po. Brother, Kasi labas na po kasi tayo sa Bible. Brother Eugene, based sa ikaw ang unang bumanggit ng history. Siya ang unang gumamit. Ikaw ang unang Ginamit ko bumanggit ang history as reference. Ginamit ko ang history as reference. Ito sa Pero history as reference. hindi ako umalis sa Bible. Ginamit mo ang history as reference. So gagamitin natin ang history as reference. Based dito sa history, sino ang founder ng Catholic Church? Sige na po. Eugene. Pag-isagot, Brother Eugene, kasi ikaw ang unang bumanggit ng history as reference. So ito na. Sinabi ko na. History as reference. Sino ang founder ng Catholic Church based sa history of reference? The Bishop of Rome. Ano, Bishop? Ulitin ko basa, ha? Catholic Church, term generally applied No. to the divine society founded No. by Jesus Christ. Founded Hindi by Jesus si Christ. Christ. Oh. Hindi si So Christ. ano, Hindi nga nakapunta si Lord sa Roma eh. Di ba, sinabi mo sa Roma? Dapat Wala namang sinabi Di ba dyan sa sa- Roma. No. Di ba? Oh, sige. Dapat ang Sige, sabi mo sa Roma. maging Santo Papa is Bro, Jondo. taga Roma dapat. Tayo, Roma. Hindi Sige, daw sige. nakapunta sa Roma si kung may bababasa kung nakapunta siya. So aaminin mo, mali ka. Eto, brother Eugene, ha? Ito Sa nakalagay. Bible, bro, sa Bible. Tanong. Sa Bible, bro, sabi niya hindi nakarating sa Roma si Apostol Pedro. Pag may naibigay ako sa'yo, Si Cristo daw, Brother Angel. Ito, bro. Isa pang history as reference pa rin. Sabi ganito, the history of the Roman Catholic Church began in Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. So sa Jerusalem nagsimula, hindi sa Roma. Tuloy ko lang ang basa. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Tanong, kapatid, sino ang founder ng Catholic Church batay do sa history na reference? Ang pinag-uusapan naman natin dito is hindi kung sino ang founder, di ba? Hindi, ang tanong ba Wendell kasi, sino ang founder? Kasi sabi mo, hindi Bakit? si Jesus Christ. So, ayon sa history, sabi mo Sige. ayon sa history, hindi si Jesus Christ ang founder. So, nilalabas ngayon dito. So, sino ang founder, bro? Pasensya na sa ano. Christ. Wala na akong masasagot dyan. Wala na, ipit na. Ako. Okay, bigay ko muna kay Hindi Brother po. Romel Palma. Hindi po ako naipit. Brother Romel Palma, meron kang gustong itanong sa kanya? Pwede po ba? Pwede pang magtanong, bro?
Sige, pagbigyan kita para hindi naman unfair sa side mo. Overtime. Okay na po, Brother Eugene, magtanong? Sige. Sige po. Sige, tapos na Brother Wendell. Ikaw na lang yung last kasi ano na tayo. Tinatanggap ko po. Sige po, tatlong katanungan lang kasi hindi ko pa ito na-notice. Tungkol ito, unang katanungan patungkol po kay San Pedro, tungkol doon kanina sa infallibility dahil hindi natapos yung isyong yon. Ang sabi mo kasi, merong kasalanang nagawa si San Pedro, pero pinapaliwanag yung infallibility ay patungkol sa kasalanan sa pananampalataya o pagkakamali sa pananampalataya. Ang question ko po, nagkamali ba si San Pedro sa pananampalataya after the resurrection of Jesus? Yan, pakisagot ba? Yes po. Yes po. Nagkamali siya sa pananampalataya, Hindi Brother ko matukoy yung hindi ko matukoy yung exact passage, pero si Pedro si Pablo yung nagalit. Nasa Acts ata yun. If I'm not mistaken, nasa Acts yun. Pinagalitan ni Personal. sa sulat mismo ni kung hindi ako mali, nasa sulat ni Pablo or nasa Acts. Pinagalitan niya. Wait lang, Brother Eugene. Ang laman doon is pinagalitan niya si Pedro because nagtago siya, umalis siya dahil dumating ang mga Gentiles na mga Christians dahil natakot siya na mapahiya. Brother Eugene, hindi yan ang tanong ni Brother Romel. Ang tanong ni Brother Romel, pagkatapos ng resurrection, nagkamali ba sa pananampalataya si Apostol Pedro? Nagkamali ba sa pananampalataya si Apostol Pedro? Yun ang tanong niya. Nagkamali o hindi? Yun yung nagkamali sa faith, di ba? Faith. Brother Romel. May connected pa rin yun sa faith ng yung ginawa ni Brother Pedro. Romel, nagkamali Pedro. daw sa Brojando, pananampalataya. klaruhin lang natin, Brojando. Ibig mong sabihin, Brother Eugene, yung si San Pedro may pananampalataya doon sa mga Hudiyo na sinasabi mo? yung belief kasi ng Jew. Baka di mo Diba, naunawaan, Jews, bro, yung diba? tanong ni Bro Romel. Yun lang. Patuloy, Bro Romel. Ito na lang. Brother Romel, ang sagot niya, nagkamali sa pananampalataya sa Apostol Pedro. Yan ang sagot ni Eugene. With due respect po, mari pong si Bro Wendy lang Tapos na si Brother Romel. Si Brother Romel naman. para clear. Sige, Brother Romel, go ahead. Okay, sige. Pahayaan ko yung tanong na yan dahil sasagutin ko lang sa isang rebuttal video. Ito na lang. Number 2, question. Gumamit ka kanina ng history. Tanong ko sa'yo, ano ba yung mas pinapaniwalaan? Nawala, Brother Romel, nawala. Ano yung kanya mas pinaniniwalaan? Ano yun? History o Bible? Sa'yo, Brother Eugene. Ano daw ang mas pinaniniwalaan mo? History o Bible? Hindi ba obvious? Bible. Kasi Bible yun daw. naman talaga ang basihan natin sa paniniwala natin, di ba? Bible. Okay, thank you. So, last question para hindi tayo magtagal. Sabi mo kanina, no, nanggaling sa Apostoles ang Katoliko. Confirm ko lang, tama ba yung sinabi mo? Ano po? Sinabi ni Brother Romel na sinabi mo raw kanina na nanggaling ang Katoliko sa mga Apostoles. Kina-confirm niya kung totoo ba yung sinabi mo kanina o hindi. Sorry sa sagot ko kanina is namali ako dun sa statement ko. May mali ako dun. Sige, clarify ko. Dahil mali pala yung statement niya, saan nanggaling ang Katoliko kung hindi sa Apostoles? Yun. Saan daw galing ang Katoliko kung hindi sa Apostoles? Maybe sa mga kuan. The word is maybe. So maybe sa mga Christians na na-convert or yung mga Christians na na-convert to believe in Christ. Doon siguro nanggaling yun. Pero kung sasabihin natin specific, wala akong may sagot dyan. Okay, salamat. So naniniwala ka kapatid sa John chapter 8 verse 32 that truth will set you free? Kapatid? Opo. Okay, thank you. So, sa sinabi mo maybe, sabihin pala, sinagot mo ako sa hindi katotohanan? Hindi.
Hindi ko sabing hindi katotohanan. So, Kasi ang tanong mo, dito ang tanong mo, oobserbahan natin yung tanong mo. Kung hindi Yung tanong mo katotohanan, is kung sino ang kung saan nanggaling, di ba? totoo yung sagot mo sa atin. Possibly sa mga Christian na convert. Okay. Saan ko mababasa yung possibly sa mga Christian na convert ng Catholic? Hindi ko alam. Kaya nga sinabi ko, possibly. Hindi ko alam. O kaya nga, sabi mo kasi totoo yung sinasabi mo. Saan ko ngayon mababasa para malaman kung totoo yan? No. Ganito yun. Wala na akong hindi na ako Saan ko mababasa para malaman hindi na kasi yan sa Bible eh. Wala na siya sa Bible. Hindi ko na siya masagot. Kasi about yan sa about yan sa the origin. Wala sa Bible yan. Kung hindi mo masagot, wag ka nang bubukong kasi wala ka namang sagot. Bro, saan mo kinukuha yung sagot mo kung wala pala sa Bible yung mga sinasagot mo? Wala akong sinabing yung sinasagot ko, yung sinishare ko sa inyo is hindi sa Bible. Yung mga tanong niyo, yung Kinukuha tanong yung mo. sagot mo. No. Yung tanong, wag niyo ipasa sa akin na ako ang walang hindi galing sa Bible. Yung mga tanong niyo is hindi naman galing sa mga Bible, sa Bible ni. Bro, ang tanong bro, Klaro eh. ang tanong bro, saan mo kinukuha yung mga sagot mo? Kasi kanina sinabi mo, hindi si Apostol Pedro ang unang papa. Saan mo kinukuha yung sagot mo? Ulit lang ba? Bible nga eh, di ba? Kaya nga kinaklaro eh. Saan mo kinukuha Sorry kung nagalit sagot mo kanina? Basta, wala akong intensyon na galitin. Klarong-klaro yung sinabi ko na galing sa Bible yung sinasagot ko. Pero yung tanong ninyo is hindi na galing sa Bible. Wait lang bro. Kanina, i-recall ko lang to. Ikaw ang kanina pinahinayaan kita na mag-share. At based sa share na ginawa mo, may binanggit ka wala sa Bible. Yung sinabi mo na si Apostol Pedro ang ako kasi sa dahil yung sinabi mo bro na hindi si Pedro ang unang nagkakamasama tayo dito, hindi na to pag-share ng mga salita ng Diyos. Pasensya na. Ano ba naman to? Bro, tinatanong kita kasi yan ang shinare mo kanina. Kaya kita mag-share kanina, sagutin mo ang tanong saan mo kinukuha yung sinulat mo na shinare mo kanina na hindi si Pedro ang unang papa. Sa Bible mo kinuha yon o saan mo kinuha yon? Bible po kasi binigay ko nga yung mga verses doon, di ba? Sa Bible mo kinuha yon. Tanong, saang talata sa Biblia mo nabasa na hindi si Apostol Pedro ang papa sa Iglesia Katolika? Klarong-klaro yan sa sa verse doon, di ba? Saan? Ang topic doon, ang context doon is about sa authority, hindi authority. Hindi yan ang tanong. Hindi ako natatanong sa authority. Ang tanong ko, saan mo nabasa sa Bible na hindi si Apostol Pedro ang papa sa Iglesia Katolika? Saan mo nabasa sa Bible yon? Wala naman talaga sa Bible. Teka, ikaw talaga. Kanina nag-share Yung ka. tanong mo saan mo mababasa na si San Pedro ang Santo Papa? Di ba yun yung tanong mo? I-recall ko pakinggan mabuti ang tanong ko, i-recall ko. Napakalino naman ang Hindi, klaro eh. Kanina, hinayaan kita mag-share. Nang mag-share ka kanina, sinabi mo, sa share mo, hindi si Apostol Pedro ang papa ng Iglesia Katolika. Tinanong kita, saan mo kinuha yon na hindi siya papa sa Iglesia Katolika? Ang sabi mo naman, sa Bible mo kinuha. So ang follow-up question, saan sa Biblia mo nabasa na hindi si Pedro ang papa sa Iglesia Katolika dahil sabi mo sa Bible mo kinuha? Sige, saang talata yun bro na hindi si Pedro ang papa sa Iglesia Katolika? Pasensya na, hindi ko na po yung sasagutin yung tanong mo kasi hindi na po healthy yung hindi na po kasi healthy yung natin din. Ay, hindi temas, shinare mo yan kanina. Kaya ka tinatanong kasi shinare mo yan. Let us examine ourselves para
walang masamaan dito. Walang Dapat sana, samaan ng loob dito. Sana bro, before ka nag-share, siniguro mo sana na lahat ng isi-share mo nasa Bible. Yun naman talaga yun. Ba yun? Sa Bible. Wala sa Bible na hindi si Pedro ang unang papa eh. Kaya ka nga hinahanapan ng referensya kasi wala sa Bible yun. Pero ginigit mo ngayon, sa Bible mo kinuha. Hanapin kita talata, wala kang maipakita. So at least, napatunayan na yung mga Yung tanong mo kasi, kanina, klaro ng mga tanong mo eh. Ha? Paano ko sagutin eh? Yung mga tanong mo is, klarong-klaro na parang masama na yung loob niyo sa akin. Yung masama. Bro, ikaw ang nag-share na. Turas, tanungin kita doon. Ikaw ang nag-share nun. Alam nga, pabayaan ko yun. Sige. Oh, pero wala kang nasagot sa mga tanong. Yung tanong ni Brother John Ray, Brother Wendell, saka ni Brother Romel, wala kang nasagot na matino na galing sa share mo. Yung share mo, You should establish your word before you... mahina lang yung bro. Yung share mo kanina kasi, Hindi. natanong ka doon eh. Establish mo yung word mo. Gusto mo lang i-justify. Okay na haka yun bro. Naghaka ka kanina. Ang dami mong binanggit, Santo Papa. Saan mo kinuha yon? Sa Biblia? Sa reference? Yun naman talaga paniniwala niyo ba? Hindi yung paniniwala namin bro. Kaya na ba ako sabi, hindi yan ang turo namin eh. Sige na. At least, okay, bukan ulit tayo ha? Sige. Sana hindi ka magtanda dito. Balik ka sa sunod ha. Pwede bukas ng gabi, balik ka. Okay sa'yo yun? Okay po. Okay, thank you. Bigyan ko na lang ng link yung kaibigan mo na nagbigay sa'yo ng link para makabalik ka bukas. Okay, thank you, Brother Eugene. Salamat din po. Okay, so... At saka sana, Bro Jando, bukas papakita siya ng kamera kasi ang dami nagre-request. Sana, sige, sana bukas, Eugene, pagbalik mo, magbukas ka ng camera para... Ay, may isa, mahina ang signal niya, Bro Eugene. Bro, John Ray. Sige, kahit picture na lang. Okay lang yung video kasi mahina yung signal niya eh. Pati magagawa doon, mas lalong hihina pag nagbukas ng video. So, pasalamat na lang tayo. Brother Eugene, balik ka bukas ng gabi, alas 8. Bigyan ko ng link yung kachat mo para mabigyan ka ng link. Mag-prepare ka. Kung may gagawin ka bukas, siguraduhin mo muna na alas 7 tapos ka na. Para alas 8, bakante ka na. Okay? Card bag sauce in hand.